Paano kung sabihin ko sa iyo na mula Abril 15 hanggang Mayo 31, ang mga bituin ay umaayon sa isang paraan na maaaring magbago ng buhay magpakailanman? Isipin mo na lang ang paggising isang umaga, tiningnan mo ang iyong mga numero sa loto, at napagtanto mong isa ka ng milyonaryo. Parang panaginip, di ba? Pero para sa apat na tiyak na zodiac signs, maaaring maging totoo ang panaginip na ito. May plano ang universo, at nagpapadala ito ng malalakas na senyales ng kasaganaan at swerte. Isa ka ba sa mga napili? Manatili ka lang, dahil sa ilang sandali, ibubunyag namin ang apat na zodiac signs na itinadhana para sa swerteng panalo sa loto sa mahiwagang panahong ito. Sa buong kasaysayan, palaging tumitingala ang mga tao sa mga bituin upang humanap ng kasagutan tungkol sa pag-ibig, kapalaran, at maging sa kayamanan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang panahon mula Abril 15 hanggang Mayo 31 ay may dalang isang bagay na tunay na pambihira? Sang-ayon ang mga astrologer at espiritual na tagakita, ang panahong ito ay puno ng cosmic energy na sapat upang magdala ng hindi inaasahang kayamanan sa piling ilan. At hindi lang basta kayamanan, ito ay mga panalong magbabago ng buhay sa loto. Pero bakit ngayon? At bakit para lang sa apat na zodiac signs? Habang gumagalaw ang mga planeta at nagkakaisa ang mga puwersang celestial, may kakaibang bugso ng enerhiya na nakatuon lamang sa mga itinadhana upang tumanggap nito. Hindi lang ito basta swerte, ito ay kapalarang isinulat sa mga bituin. Sa video na ito, susuriin natin ang mga astrological na dahilan sa likod ng makapangyarihang panahong ito, at ihahayag ang apat na zodiac signs na nakaayon upang makatanggap ng hindi inaasahang kasaganaan. Kaya't umupo ka na at mag-relax dahil maaaring kabilang ang iyong sign sa mga mapapalad. Kriteriya para dar swerte yag loto, maaaring iniisip mo, paano nga ba nakakaya ng mga bituin na pumili kung sino ang mananalo sa isang bagay na tila purot sambalang, tulad ng loto? Hindi ba't lahat ito ay swerte lang? Well, hindi ganun kasimple. Sa astrolohiya, ang swerte ay hindi lang basta paghagis ng dice. Ito ay bunga ng enerhiya, cosmic timing, pagkakaayos ng mga planeta, at kung paano ito nakikipag-ugnayan sa natatanging katangian ng bawat zodiac sign. Mula Abril 15 hanggang Mayo 31, ang universo ay bumubuo ng isang pambihirang gatiway ng enerhiya. Si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, ay lumilipat sa isang posisyon na sumusuporta sa paglago at gantimpala. Si Venus naman, ang simbolo ng atraksyon at biyaya, ay umaayon sa ilang mga signo sa paraang nagpapalakas ng kanilang mga tsansang pinansyal. Ngunit hindi lang ito tungkol sa galaw ng mga planeta, ito rin ay tungkol sa kahandaan. May ilang signos na natural na mas nakatune in sa enerhiya ng manifestasyon, paniniwala, at katapangan. Ang mga signos na ito ay karaniwang marunong kumilos sa tamang panahon. Pinakikinggan nila ang kanilang intuition, sinusunod ang kanilang instincts, at higit sa lahat, naniniwala silang may nakalaan na mabuti para sa kanila. Kapag pinagsama mo ang pabor ng mga planeta sa kumpiyansa sa sarili, maaaring mangyari ang mga nakakagulat na resulta. Ito ang dahilan kung bakit apat lang na zodiac signs ang tunay na namumukod tangi ngayon. Hindi lang sila basta maswerte, nakaayon talaga sila sa enerhiya ng universo. Ang kanilang ruling planets ay nasa pagkakaisa sa kasalukuyang pulso ng kalawakan, at dahil dito, nagkakaroon sila ng isang magnetic field sa paligid nila. Ang mga oportunidad ay natural na lumalapit sa kanila, at ang posibilidad ng panalo, mula sa pagsusumikap, tamang timing, o kahit sa isang bagay na tila kapalaran lang tulad ng loto, ay nagiging tunay. Kaya kung pakiramdam mo ay may itinutulak ang universo sa iyo patungo sa isang mas malawak na layunin, hindi ka nagkakamali. Maaaring iyon ang simula ng isang mahiwagang pagbabago. At para sa apat na signos, malapit na itong maging totoo. Isa ka ba sa kanila? Alamin natin. Gemini, ang hangin ng swerte ay papalapit na para sa mga Gemini. Ang swerte ay kadalasang hindi dumarating sa katahimikan, kundi sa mga bulong na dala ng hangin. Ipinanganak sa ilalim ng tanda ng kambal, kilala ang mga Gemini sa kanilang kakayahang mag-adapt, sa talas ng isipan, at sa abilidad nilang maramdaman ang pagbabago bago pa ito dumating. Ngunit ngayong taon, may mas malaki pang puwersa ang gumagalaw, isang bagay na kosmiko. Mula Abril 15 hanggang Mayo 31, papasok si Mercury, ang iyong ruling planet, sa isang pambihirang pagkakahanay kay Jupiter, ang dakilang planeta ng kasaganaan. Ang pagkakahanay na ito ay parang isang cosmic spotlight na nakatutok diretsyo sa iyong landas. Para sa mga Gemini, na madalas naninirahan sa mundo ng ideya at posibilidad, ito na ang sandali kung kailan ang mga ideya ay nagiging realidad at ang realidad ay nagiging kayamanan. Isipin mo ito, isang babaeng nagngangalang Liza, ipinanganak noong Hunyo 4, namumuhay ng simpleng buhay, may dalawang trabaho para suportahan ang pamilya. Matalino siya, palakaibigan, laging may ginagampanan.
Isang araw, habang nasa pila sa grocery, may narinig siyang bulong sa kanyang isip na nagsabing bumili ng lottery ticket. Nag-atubili siya, hindi naman siya mapamahiin. Pero may kakaibang pakiramdam. Kinagabihan, ang mga numerong pinili niya ng random ang siyang nagpamilyonaryo sa kanya. Fiction si Liza o baka hindi. Ang totoo, maraming kwento ang nagsisimula sa ganitong paraan kapag ang enerhiya ay naayon at para sa mga Gemini, ngayon na yon. Sa panahong ito, maaari mong maramdaman na mas matalas ang iyong isipan, mas malakas ang iyong intuition, at mas inspiradong kumilos. Hindi ito basta-basta lang, mga palatandaan ito. Sinusubukan kang kausapin ng universo. Kung madalas kang makakita ng paulit-ulit na numero, nakakaramdam ng iivu, o parang may humihila sa iyo na sumubok ng isang bagay, pakinggan mo yon. Pero hindi ginagantimpalaan ng tadhana ang mga naghihintay, kundi ang mga kumikilos. Para sa Gemini, nangangahulugan ito ng paglabas sa karaniwang gawain at pagsubok ng kakaibang hakbang. Maaaring ito ay ang pagbili ng tiket sa ibang araw, pagpili ng numero base sa panaginip, o pagsunod sa kutob na hindi mo maipaliwanag. Ito ang sandali mo para pagkatiwalaan ang iyong iniisip, ang iyong instincts, ang iyong sariling boses. Kaya kung isa kang Gemini, maghanda ka na. Ang hangin ng swerte ay papunta na sayo. Ang kailangan mo lang ay saluhin ito sa tamang sandali, at baka ikaw na ang susunod na manalo ng malaki. Cancer. Kapag ang emosyon ay sumabay sa tadhana para sa masidhing emosyonal at intuitive na Cancer, ang swerte ay hindi dumarating sa mga taong humahabol dito, kundi sa mga taong marunong makaramdam. Matagal mo nang alam na may tahimik kang koneksyon sa mga bagay na hindi nakikita, mga panaginip, kutob, at mga senyales na hindi pinapansin ng iba pero hindi mo kayang baliwalain. At ngayon, sa pambihirang panahon mula Abril 15 hanggang Mayo 31, ang tinig sa loob mo ay gagabay sa iyo patungo mismo sa liwanag ng tadhana. Bilang isang sign na pinamumunuan ng buwan, hindi ka nabago sa pag-agos ng emosyon at malalim na kaalaman. Sa partikular na panahong ito, bubuo ang buwan ng isang makapangyarihang trine, kasama sina Neptune at Jupiter, dalawang planeta na may kontrol sa mga panaginip, intuisyon, at milagrosong kayamanan. Para sa Cancer, hindi lang ito basta pagbabagong astral, ito ay isang espiritual na pagbubukas. Pakinggan mo ang kwento ni Diego, ipinanganak noong Hulyo 2, isang tahimik na artistang laging naniniwalang ang swerte ay para lang sa iba. Isang gabi, napanaginipan niya ang mga numero, mga bituin, at isang matinding liwanag. Nagising siyang pawisan, mabilis ang tibok ng puso. Kinabukasan, paulit-ulit niyang nakita ang mga numerong iyon sa mga orasan, resibo, at mga karatula sa kalsada. Kaya nakinig siya. Bumili siya ng loto ticket gamit ang mga numerong mula sa kanyang panaginip. 2 araw ang lumipas, naging multimilyonaryo si Diego. Parang kwento lang. Siguro, pero tanungin mo ang isang Cancer, at sasabihin nila sa iyo, kapag nagsalita ang universo, nararamdaman nila ito sa kanilang kaluluwa. Ang panahong ito ay magdadala ng mas matinding emosyonal na sensitibidad, pero huwag mo itong isipin bilang kahinaan. Ito ang iyong superpower. Maaaring makaranas ka ng kakaibang panaginip, malalakas na kutob, o bigla ang bugso ng damdamin. Pero wala ni isa ang aksidente. Bawat damdamin ay gabay. Bawat kilabot ay senyales. Bawat coincidence ay hibla ng landas papunta sa iyong sandali. Madalas, ang mga Cancer ay nag-aalangan sa sarili at nagtatago sa kanilang shell. Pero hindi ngayon. Panahon na para higit mong pagkatiwalaan ang sarili mo. Kapag sinabi ng puso mo na kumilos, bumili ng tiket, subukan ang bagong daan, o sundan ang isang munting senyales, gawin mo. Nakaayon na ang universo sa natural mong daloy. Tandaan mo, Cancer, hindi mo kailangang habulin ang kasaganaan. Kailangan mo lang buksan ang sarili mo rito. Pinili ka na ng mga bituin, at sa pagkakataong ito, ikaw ang itinadhana. Virgo, ang katumpakan ay nagtatagpo sa banal na oras. Kilalang kilala ang mga Virgo sa kanilang talas ng isipan, matinding sipag, at sa kakaibang abilidad na mapansin ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Pero ano ang mangyayari kapag nagsimulang umayon ang universo sa iyong likas na atensyon sa detalye? Mula Abril 15 hanggang Mayo 31, may isang pambihirang pangyayaring kosmiko na pabor sa mga taong matatag, mapagmuni-muni, at tahimik na makapangyarihan. Virgo, ang iyong ruling planet na si Mercury ay sumasayaw ngayon kasama si Uranus sa panahong ito, ang planetang kilala sa biglaang pagbabago, mga sorpresa, at mga hindi inaasahang tagumpay. Habang ang iba ay nakakakita ng kaguluhan, ikaw ay nakakakita ng mga pattern. At sa lottery ng buhay, ang iyong katumpakan ay sa wakas ay nagbubunga. Isipin natin si Maria. Ipinanganak noong Setyembre 10, isa siyang guro, tahimik, mapagkumbaba at hindi kailanman naghahangad ng mabilisang swerte. Pero bilang libangan, sinusubaybayan niya ang mga numero, napapansin kung alin ang madalas lumitaw. Isang hapon, habang umiinom ng tsaa at nanonood ng dokumentaryo tungkol sa numerolohiya,
may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Isinulat niya ang ilang kombinasyon ng numero sa likod ng isang resibo at itinago ito sa kanyang bag. Makaraan ng isang linggo, naalala niya ang papel habang nasa tapat ng isang lottery stand. May maliit na ngiti siyang ibinulalas at bumili ng tiket. Ang mga numerong iyon, tumama. Sa isang iglap, ang babaeng naniniwala sa disiplina kaysa sa swerte ay naging bida sa isang imposibleng kwento. Iyan ang Virgo energy, tahimik na paghahanda na nagtutugma sa tamang pagkakataon. Sa bihirang planetary alignment na ito, ang iyong lohika at intuisyon ay nasa perpektong pagkakabalanse. Maaaring maakit ka sa ilang simbolo, kombinasyon ng numero, o mga pattern na sa una ay tila walang lohika, pero malalim ang pakiramdam mong may kahulugan ito. Sundan mo iyon. Ang lakas mo ay nasa kakayahang pagkatiwalaan ang kaayusan sa gitna ng tila kaguluhan. Hindi mo kailangan ng bulag na swerte. Ang mga bituin ay nagpapatalas ng iyong instincts at nagbibigay linaw sa iyong isipan. Ibig sabihin, nasa loob mo na ang tamang desisyon kung kailan at paano kikilos. Gamitin mo man ang datos, panaginip o isang di maipaliwanag na kutob, ngayon ang panahon para kumilos ng may kumpiyansa. Virgo, ang iyong pagiging mapagduda ang madalas na nagsilbing proteksyon mo, pero ngayon, maaaring panahon na upang hayaang pumasok ang kaunting mahika. Yung sapat lang para sabihing paano kung, at subukan ang isang maliit na hakbang ng pananampalataya. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ang mga mapangahas ang ginagantimpalaan ng universo, kundi ang mga handa. At Virgo, isinilang kang handa. Pisces, ang panaginip na maging tunay. Para sa Pisces, ang buhay ay palaging tungkol sa higit pa sa nakikita ng mata. Namumuhay ka sa pagitan ng mga mundo, ang nakikita at ang hindi nakikita, ang totoo at ang pinapangarap. Habang ang iba ay naghahabol ng lohika, ikaw ay lumalangoy sa dagat ng emosyon, bisyon, at malalim na intuisyon. At ngayon, mula Abril 15 hanggang Mayo 31, ang universo ay nagbubukas ng isang pambihirang portal para lamang sa iyo, isang daan na diretsyo patungo sa iyong pinakamalupit na mga panaginip. Sa panahong ito, si Neptune, ang iyong ruling planet, ay may harmonyosong koneksyon kay Jupiter at Pluto. Ang pagkakahanay na ito ay lumilikha ng isang makapangyarihang espiritual na agos, isang enerhiya na nagpapalakas ng manifestasyon, pagbabago, at biglaang kasaganaan. Kapag ang Pisces ay nakaalin sa layunin, posible ang mga milagro. Pag-usapan natin si Elijah, isang halimbawa. Ipinanganak noong Marso 8, isang tahimik na manunulat na madalas maglaho sa mga araw na panaginip. Isang gabi, napanaginipan niyang nakatayo siya sa ilalim ng ulan ng mga bumabagsak na bituin, at bawat isa ay bumubulong ng mga numero sa kakaibang pattern. Nagising siya na may kalituhan, pero nakakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Makalipas ang ilang araw, nadaanan niya ang isang maliit na kiosk. Walang alinlangan niyang isinulat ang mga numerong mula sa kanyang panaginip. Nakalimutan niya ang tiket hanggang sa magbukas siya ng telebisyon at makita ang eksaktong mga numerong iyon na lumiwanag sa screen. Ang Pisces ay hindi naghahabol ng mahika, iniakit nila ito. At ang panahong ito ay puno ng magnetic energy para sa iyo. Asahan mong magiging mas malakas ang iyong intuition, mas makulay ang iyong mga panaginip, at mas matindi ang iyong mga damdamin. Ang mga simbolo ay magsasalita sa iyo. Maaaring maramdaman mong ikaw ay nabibigatan, ngunit ito ay dahil sinusubukan ka ng universo na makipag-ugnayan, direktang-direkta. Paniwalaan ang tahimik na tinig sa loob mo. Kung may nagsasabi sa iyo na kumilos, gawin mo ito. Kahit na hindi ito masyadong makatarungan. Habang ang iba ay naghahanap ng mga senyales, ikaw ay nararamdaman ito. Iyan ang iyong regalo, ang iyong emosyonal na lalim, ang iyong koneksyon sa banal, at ang iyong paniniwala sa hindi posible ay siyang nagbubukas ng iyong swerte. Ang yugtong ito ay hindi lamang tungkol sa kayamanan, ito ay tungkol sa katuparan. Ito ang sandali kung kailan ang mga pinapangarap mong mangyari sa loob ng mga taon ay sa wakas ay magiging totoo. Kaya Pisces, huwag mong baliwalain ang mga nudges. Huwag patagilid ang iyong imahinasyon. Sa pagitan ng mga malalambot na bisyon at ang iyong araw-araw na routine ay may gintong sinulid, isang daan na diretsyo patungo sa kasaganaan. Kaya, ano kung hindi mo narinig ang iyong zodiac sign sa 4 na napiling tanda? Ibig bang sabihin nito ay nakalimutan ka na ng universo? Hindi, tiyak na hindi. Sa katunayan, maaaring iba ang iyong paglalakbay, pero hindi ito magiging mas mahina. Ang mga bituin ay gumagana sa mga siklo, at hindi lahat ng yugto ay nagdadala ng parehong enerhiya para sa bawat sign. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi darating ang iyong oras. Minsan, hindi ito tungkol sa pagiging maswerte sa kasalukuyan, ito ay tungkol sa paghahanda para sa sandali na ang iyong mga bituin ay magtatagpo. At narito ang isang bagay na kalimitang nakakalimutan ng karamihan. Kapag ang iba ay nanalo, ito ay nagpapatunay na ang panalo ay posible. Ibig sabihin nito, ang universo ay aktibo, gising, at tumutugon. Ang enerhiya ay umaagos, at ang agos na iyon ay lumikha ng oportunidad para sa lahat. Gamitin ang sandaling ito bilang isang senyales na mag-tune in, mag-reflect. Tanungin ang iyong sarili, ano ang relasyon ko sa swerte? Bukas ba ako sa pagtanggap? Nakikinig ba ako sa mga senyales sa paligid ko?
Dahil minsan, ang mukhang biyaya ng iba ay isang salamin, ipinapakita kung ano ang posible para sa iyo rin. Huwag hayaan na ang paghahambing ay magtakip ng iyong pananampalataya. Ang enerhiya ay dumadaloy kung saan nakatuon ang pansin, at habang mas pinapansin mo ang kasaganaan, masaya, nang walang inggit, mas pinapalapit mo ito sa iyong buhay. Kaya kahit na hindi nasama ang iyong sign sa listahan ngayon, tandaan, hindi pa tapos ang iyong kwento. Ang universo ay patuloy na gumagalaw sa likod ng mga eksena. Panatilihin ang iyong mata na bukas. Panatilihin ang iyong espiritu na mataas. At kapag bumukas ang iyong pagkakataon, maging handa dahil ang iyong kwento ay patuloy na isinusulat. Ang universo ay nagsasalita sa mga bulong, senyales, at biglaang pagbabago, at minsan, ito ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga bituin. Mula Abril 15 hanggang Mayo 31, apat na zodiac signs ang nakatayo sa sentro ng isang pambihirang at makapangyarihang pagkakahanay. Ngunit kung ang iyong sign man ay naroroon o hindi, isang katotohanan ang nananatili. Ikaw ay palaging isang desisyon, isang sandali, isang hakbang ng pananampalataya ang layo mula sa pagbabago. Namumuhay tayo sa isang mundo kung saan ang lohika ay madalas na nanginibabaw sa mahika, kung saan ang mga tao ay natatakot mangarap ng malaki. Ngunit ang panahong ito, isa itong imbitasyon, isang pagkakataon upang maniwala muli, hindi lamang sa mga bituin, kundi sa iyong sarili. Dahil ang swerte ay hindi palaging kumakatok ng malakas. Minsan, ito ay maingat na kumakatok, naghihintay na marinig mo. Kaya narito na ang iyong sandali. Kung ang iyong sign ay nabanggit, seryosohin mo ito. Pagkatiwalaan ang iyong kutob, kumilos ayon sa iyong loob. At kung hindi kasama ang iyong sign, huwag magtampo, makinig ka. Dahil ang pagiging narito mo ay nangangahulugang ang iyong kaluluwa ay nakaalin na sa enerhiya ng paglago, ng kuryosidad, ng paniniwala sa isang mas mataas na layunin. Ngayon, ikaw na ang susunod. Ang iyong sign ba ay isa sa apat na pinili ng mga bituin? Ibahagi sa amin sa mga komento sa ibaba. Nakakaranas ka ba ng mga senyales, nararamdaman mong may pagbabago, o mas vivid ang iyong mga panaginip nitong mga nakaraang araw? Ibahagi ang iyong karanasan. At kung naakit ka sa mga mensaheng tulad nito, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Huwag palampasin ang mga susunod na revelations mula sa universo. Dahil minsan, ang mga bituin ay hindi lang tayo ginagabayan, pinipili rin tayo. At marahil pinili ka nila.